Magandang gabi, Rosalie. Ilang flood control projects ba ang nakumpleto ng pamahalaan at ilan doon o ilan doon sa mga projects na yan talagang napakinabangan? June, inihayag ni DPWH o Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoa na kulang 10,000 flood control projects ang nakumpleto ng pamahalaan mula taong 2022 hanggang 2025. Inihayag yan ang kalihim sa kauna-unahang briefing ng kagawaran sa House Committee on Public Accounts. At ang ulat kaugnay ng mga flood control projects na ito nakatakdang isumite ng kagawaran sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalong madaling panahon. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim. For the flood control program, in accordance with the directive of the President in his Sonai speech, we will soon be submitting actually the list of projects, which will involve 9,856 completed projects from July of 2022 to May of 2025. This is going to be the first list that we are going to submit to the President. Hihilingin naman ang House Committee on Public Accounts na mabigyan din ito ng kopya ng report. Bukas naman ang kalihim sa pagkakaroon ng independent party para sa pagrepaso sa lahat ng flood control projects. Maybe we can just propose for a third-party evaluation, not from the government, but from a reputable private sector or an NGO who can really make a third-party evaluation of all these projects, of all these flood control projects. Would you agree to that, Mr. Secretary? Thank you. Absolutely, Your Honor. I think even with the list that you are going to submit to the President, I think the intention here is to make it public. Open din ng DPWH Secretary sa panawagang mag-leave of absence muna ito habang nagsasagawa ng investigasyon kasunod ng apela ni Bacolod City Representative Albi Benitez. Pero nilinaw ng House Committee on Public Accounts, hindi nito hinihiling na mag-leave muna ang kalihim. I don't think the committee is asking you to take a leave. Mr. Secretary, very important for government to be able to work together to address the roots of the problem relating to flood control, to the problem of flooding, and unless and until there is something that would warrant to ask a person to take a leave of absence, then that is the only time that we will support it, but we have not seen it today. Samantala, ayon sa ilang kongresista, malaki ang ambag sa pagbaha ng walang disiplinang pagtatapo ng basura sa waterways at drainage system sa Metro Manila. Gayun din ang suliranin sa Laguna Lake. Yung mga waterways po ay papunta po ng Laguna Lake. Ang mga cities along the Laguna Lake ay baha po. Sinasabi po ng mga kasama natin dito yung binaha. That means past tense na po yan. Nawala na po yung baha sa inyo. Sa City of Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, part ng Muntinlupa, Santa Cruz, as far as Santa Cruz, hindi po kami past tense. Present tense po kami. Baha po kami ngayon. Hanggang baywang po ang baha sa amin. And the sad part is, hindi lang po ito present tense. Future tense din po ito dahil babagyo pa, madadagdagan pa po ang tubig, basura sa Laguna Lake. Ipinunto naman ni DPWH Secretary Bonoan, malaking hamon ang siltation o pagdami ng mga deposito ng lupa sa mga ilog sa pagbaha sa maraming komunidad sa bansa. The biggest challenge that we're facing right now is actually the riverbeds along all the rivers in this country is now very shallow. No matter how much structural interventions you do,
if we do not address siltation, it will just backflow. And these are the causes of the main flooding in many areas of the country now. June, aminado naman si DPWH Secretary Bonoa na pagdating sa locally funded projects ay walang kakayahan ang DPWH na gawin ang master plan para sa mahigit 400 principal projects at 1,281 tributary projects, kaya umaasa sila sa rekomendasyon ng kanilang district offices, gayon din ng House members. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang pagdinig ng House Committee on Public Accounts kaugnay ng flood control projects ng DPWH at iba pang infrastructure projects ng kagawaran. Balik sa iyo, June. Rosalie, yung bang pagdinig na yan sa Kamara ay makatutulong para mapanagot yung mga opisyales na talagang dapat managot dyan sa pagbaha na yan na nararanasan hanggang ngayon ng mga mamamayan? Tama ka dyan, June, dahil bukod dito sa status or estado kalagayan ng mga flood control projects ay aalamin din ng House Committee on Public Accounts yung mga sinasabing ghost projects, bloated projects, yung mga proyekto kung saan binabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA na may mga nananamantala na mga opisyal ng pamahalaan o ginagamit yung mga proyekto ng pamahalaan para nakawan ang pondo ng bayan. Kaya naniniwala tayo na isa rin yan sa layunin ng ginagawang briefing ngayon ng DPWH sa House Committee on Public Accounts at sa mga susunod na araw ay maging legislative inquiry na o investigasyon na ng komite kaugnay nitong mga sinasabing katiwalian sa mga infrastructure projects ng pamahalaan, kabilang na ang flood control projects. Maraming salamat, Rosalie Gaz.